balikan natin ito. So, dito po, no, sabi pa nga, no, that could undermine the credibility of the evidence against you. I mean, pag natin ito inintindi, tutulungan pa ng prosecution na ma-acquit yung akusado. Practically po ganon, di ba, ang sitwasyon. Pero sa ngayon pa lamang, sa mga panahong ito, kayo po mismo kasama doon sa mga naghain nga ng affidavit of complaint dito, meron ba? May hawak ba ang prosecution ng anumang ebidensya? O, Wala. Very confident kami dyan. Kasi, klaro, lakas ng ebidensya. In fact, para sa akin, baka hindi tumagal. Well, I hope hindi tumagal. Kasi very clear ang ebidensya. No? Just short lang, Ted. Yung widespread and systematic attack, hindi na kailangan ng maraming ebidensya dyan. Klaro, aparito, hulo yun eh. At ilang taon nangyari yun. Systematic. Pangalawa, civilian. Civilian nga naman talaga yung napatay. Yung knowledge of the attack, medyo yun ang crucial na evidentiary point eh. Pero binigay ni President Duterte yung ebidensya sa kanya and we cited it in our complaint. Public statements niyang kill. Yung public statements niyang huwag kayong mag-alala, amnesty po kayo, ako bahala sa inyo. All the statements. No? So, ang pangatlo na ebidensya is of course yung ilang testimony sa Quadcom like Colonel Garma. Ang devastating yung kay Colonel Garma para sa amin, sa biktima. Kasi Colonel Garma testified under oath in an official proceedings that President Duterte not only ordered the attack, but he funded the attack. So medyo ibang klase yon. Alam na alam mo yon. Pinondohan mo pa nga eh. So ang lakas ng ebidensya dito, and I don't see any reason na magkakaroon ng ebidensya na will acquit President Duterte dahil sa lakas ng ebidensyang ito.